Maya POV. Nakaupo lang ako sa sahig sa paanan ng kama ni Tristan. Nakabihis na ako matapos sa nangyari sa amin ni Tristan. Yakap ang mga tuhod ko habang tahimik na umiiyak. Pakiramdam ko ang sama-sama ko lalo na kay Joaquin. I'm already cheating on him. Hey, why are you crying? Napatingin ako kay Tristan nang maupo siya sa tabi ko, umiling lang ako at yamakap sa kanya. Ang sama ko, Tris. Mali yung nangyari, maling-mali, Tristan. Iyak ko sa kanya, pero niyakap niya lang ako ng mahigpit. Stop crying, baby, kahit anong gawin natin nangyari na. Just accept the fact na may nangyari sa atin, sabi niya, tumangala ako sa kanya. Please bring me home, Tristan. But Maya, I want to go home, Tris. Please bring me home, pakiusap ko sa kanya. Napasay siya bago tumango. Okay, if that's what you want. Inayos niya yung buhok ko, bago ako pinaupo sa kama. Wait me here, magbibihis lang ako, sabi niya bago pumasok sa closet niya. Lumabas siya na bihis na. Lumapit siya sa akin at binuhat ako ng bridle. Tris, nakakahiya, baka makita tayo ng parents mo, sabi ko, ngumisi lang siya bago naglakad palabas ng kwarto. I know you feel sore. Let me carry you, baby. My parents don't mind this. Sabi niya. Nakahinga ako ng maluwag, dahil tahimik naman at mukhang tulog na. Dumating kami sa amin ng alas 10:30, mukhang nagpapahinga na din sina daddy, kaya hindi ko na pinatuloy si Tristan, kahit nagpupumilit na ihatid ako sa loob, pero napilit kong wag na lang, kaya wala siyang nagawa kundi umalis. Bakit ngayon ka lang? It's almost 11 na, Maya. Nagulat ako nang marinig ko yung boses ni Kuya Cliff sa sala. Kuya kasi. It's okay. Si Tristan naman ang kasama mo. Naglakad siya papalapit sa akin. Kuya, bakit? Tanong ko. Nagtaka nang maramdaman kong yumuyugyug ang balikat niya. Teka, umiiyak ba siya? Why you didn't tell me, Maya? Nagtaka ako. Kuya, ano bang sinasabi mo? Takang tanong ko, bumitaw siya sa akin at tumingin. You sick, princess. Wala ka bang plano na sabihin sa amin yun? Tanong niya habang patuloy na tumutulo yung luha niya, ako naman hindi ko mapigil ang maiyak din. Kuya, paano mo nalaman? Nakita ko yung sulat ni Mommy. Nabasa ko lahat. Sorry, princess, hindi ko alam. Hindi ko alam, niyakap niya ulit ako. Kuya, sorry kung hindi ko nasabi, natatakot kasi akong hindi niyo paniniwalaan, at sabihing nag-iinarte ako. Di ba may kasalanan ako sa inyo? Ayaw ko nang dagdagan yun. Humigpit yung yakap niya sa akin. Sorry princess, hindi na ako galit sa'yo. You know I'm a pride person. But princess, I love you. I always love you, at hinalikan ako sa noo. Please kuya, wag mong sasabihin kay daddy, pakiusap ko. But why? Ayaw kong mag-alala siya sa akin. Alam kong masakit na din sa kanya na wala na si Mommy, at kay Kuya Clint at Kuya Clarence, they going to be worried about me. They have a rights, Maya. Kapatid ka namin, hindi mo maiiwasan sa amin yun. Ayaw kong mag-alala at malungkot sila dahil na naman sakin, tinignan lang ako ni Kuya. Gagawa tayo ng paraan para gumaling ka. I'll promise that, princess. Napayakap na lang din ako, at iniyak lahat ng nararamdaman ko. I felt care and secure for my brother embrace. O saan ang punta mo? Tanong sakin ni Kuya Cliff nang maaga akong nakabihis pang lakad. Kasi kuya, tumawag sina Patricia, nandun daw sina Kuya Clint at Kuya Clarence sa bahay nila. Sagot ko, hindi kasi nakauwi sina kuya dahil nag-sleep over sila, kasama sina Kuya Paulo at Kuya Yuki sa bahay ni Tito Patrick. Anong gagawin mo dun? Dadaan lang ako dun kuya, may lakad kasi kami ni Kuya Renz, sagot ko, napatango naman siya. Huwag kang magtagal dun kina Tito Patrick, alam mo naman sina Patricia, at baka kasama niya dun si Sammy, paalala ni Kuya, napatango lang ako bago nagpaalam na. Thanks God dahil ayos na kami ni Kuya. Makarating ako agad dahil pinahatid ako ni Kuya Cliff sa driver ni Daddy. Nang mag-doorbell ako, pinagbuksan naman ako ng guard ni na Tito at pinapasok. Hindi ko sila makita sa sala, pero narinig ko sila sa labas sa pool area, kaya agad akong nagtungo doon. Oh my dear cousin, buti dumating ka. Kanina ka pa hinihintay ni na Kuya doon, turo sa akin ni Sammy sa isang mini cottage. Malapit sa pool at nakita ko si Kuya Clint at Kuya Clarence.
Punta ka na doon, sabi niya bago ako talikuran. Kuya Renz. Tawag ko sa kanya, agad naman siyang lumingon. What are you doing here? Tanong niya masama yung tingin niya, kaya nagtaka ako at napatingin sa mga pinsan kong lumapit na din. Kuya, ang tanong ko. Don't call me that word kuya, bigla nang sigaw niya, kaya napaatras ako. Kuya ano bang nangyayari? Nag-uumpisa nang tumulo yung luha ko. Sige Renz tell her what is happening, si Kuya Paulo. Make her realize she's not belong with us, Kuya Yuki said. Poor girl, sabi ni Sammy na nakangiting nakatingin sakin, at katabi si Patricia. Hindi ko sila pinansin, at bumaling sa mga kuya ko. Kuya ano bang problema? Tanong ko nakatingin pa din siya sakin ng masama. Ikaw ang rason kung bakit nawala si mommy, at hindi ko man lang naabutan nang bumalik ako. Galit na sigaw niya. Pinapanta ba nila ako para pagkaisahan na naman? Napayuko ako habang humihikbit. Sorry kuya I know it's my fault, pinagsisihan ko naman yung nangyari, sumbong ko. Pinagsisihan mo pero masakit sakin Maya, dahil matagal kong hindi nakasama si mommy, pero yung mas masakit yung hindi ko man lang siya nakita at naabutan, na ikaw ang dahilan, sabay tulak niya sakin, kaya napasalampak ako sa sahig sa gilid ng pool. She deserved that, rinig kong sabi ni Patricia. I hate you so much Maya. Pinagsisihan kong nalaman kong kapatid kita, sabi niya na mas lalong ikinasakit ng damdamin ko. Tama na po, masakit na po kasi, pakiusap ko at tumayo. Kulang pa yan Maya, si Kuya Clint na natahimik lang kanina. Ang unfair niyo po, bakit kayong lahat galit na galit pa din sakin? Iniisip ko minsan sana ako na lang yung nawala at hindi si mom, dahil mas masakit pala yung binabaliwala ka na at sinisisi ng lahat, mahinang sabi ko. Tumingin ako kina Patricia. Kayo ano bang kasalanan ko sa inyo? Pinahid ko yung luha ko. Don't act too much Maya. Singit ni Kuya Paulo. I'm not acting kuya. Nilalabas ko lang ang nararamdaman ko sa inyo. Sigaw ko na ikinatigil nilang lahat, pero napahawak lang ako sa dibdib ko. Don't shout my kuya, sabi ni Patricia. Sa gulat ko tinulak niya ako sa pool, dahil hindi ako nakapaghanda nagpanik ako. Sigaw ako ng sigaw. Help, sigaw ko. Nakakainom na din ako ng tubig. Pero sila nakatayo lang doon. Maya, rinig kong sigaw, nakita ko po si Kuya Cliff na tumalon papunta sakin, agad niya akong inahan na paubo-ubo dahil sa nakainom ako ng tubig. You all regret about this, rinig ko pang sabi ni Kuya nang buhatin niya ako, bago ako nawala ng malay. Clint POV. Anong ginawa nyo sa kanya? Nang dahil sa ginawa nyo maaring mawala siya sa atin, alam nyo ba yun? Nagulat ako sa galit na sigaw sa amin ni Kuya Cliff, nang makarating kami sa hospital, sumunod kasi kami sa kanya pagkadala niya kay Maya. Kuya ano bang ibig mong sabihin? Si Renz. May sakit ang kapatid natin sa puso Renz, dahil sa ginawa nyo mapapadali ang buhay niya, nag-aalalang sagot ni Kuya Cliff. Hindi totoo yan kuya, walang sakit si Maya, at napaupo sa gilid ng ER si Kuya Cliff naman napahawak sa ulo niya. Kasalanan ko ta, sana hindi ako nagalit sa kanya kanina, rinig kong sabi ni Renz na napapasandal sa pader. Cliff where's my baby, is she okay? Napatingin ako sa kararating lang na si Daddy. What happened to her? Halata sa mukha niya yung pag-aalala. Dad, she's under observation, sagot ni Kuya Cliff. Ano bang nangyari Cliff? Bakit nandun siya sa bahay ng Tito Patrick mo? Tanong ni Dad, nakita ko namang napatingin sila sa amin ni Renz. Ask them Dad, sabi na lang ni Kuya Cliff. Lumapit naman si Daddy sa amin. Dad, I didn't know. Kung alam ko lang sana hindi na lang ako nagalit, sagot ni Renz. Renz nagpapasalamat ako dahil hindi ka galit sa kapatid mo nang bumalik ka sa amin, dahil kahit papano may kakampi siya, habang kami binabaliwala siya, sabi ni Daddy. Sorry Dad, I'll make it up to her pag nagising siya, si Renz bumaling naman sakin si Daddy. Yumuko lang ako at umiwas ng tingin, dahil nagigilty ako sa nangyayari sa kapatid ko. Tahimik akong tumalikod at umalis ng hospital. Pero hindi ko alam kung bakit pumunta pa dun si Maya sa bahay ni Tito Patrick, dahil hindi naman siya dun pumupunta, dahil ayaw ni Daddy. Napaisip ako alam ko na kung sino na naman ang may pukana nito.
Tinungo ko ang kotse ko sa parking lot ng hospital, sumakay ako at nagmadaling nag-drive papunta sa bahay ni na Tito Patrick. Cliff POV. Cliff, ano ba ang sakit ng kapatid mo? Tanong ni Dad habang naghihintay kami sa labas ng ER. She have a heart failure, Dad. Kagabi ko lang nalaman. Gusto kong sabihin sa inyo, pero ayaw niyang malaman nyo, dahil iniisip niya na baka masaktan na naman kayo. Sabi ko, nakita ko namang tumulo yung luha ni Daddy. This is all my fault. Kung hindi lang sana ako nagalit sa kanya noon, sana wala siya dito ngayon, sabi ni Daddy. Napasay na lang ako at tinapik sa balikat si Daddy. Napatingin ako kay Renz na tahimik na nakatingin sa pinto ng ER. Bumaling ulit ako kay Dad. I pray na sana may paraan pa para gumaling siya. We don't have a choice, Cliff. She need a heart transplant. Napalingon kami ni Dad sa nagsalita, at nakita namin si Joaquin na nakatingin sa amin ng seryoso. Anong ibig mong sabihin? Heart transplant na lang ang option ni Maya na gumaling, Cliff. Napatingin siya kay Daddy. Matagal ko nang alam. Kaya ginugugol ko ang oras ko para makahanap ng heart donor niya, sabi niya. May nahanap ka na ba? Singit ni Renz. Tell us, Joaquin, may nahanap ka ba? Nakita kong umiling si Joaquin, parehong bagsak ang mga balikat namin sa pag-iling niya. Alam kong ayaw ni Daddy sa kanya, pero sa pagkakataong ito, alam kong ipagpapaliban muna ni Daddy ito. Relatives of the patient. Sabay kaming napatayo nang marinig namin ang doktor na umasikaso kay Maya. Doc, how's my daughter? Si Dad. Is she okay, Doc? Si Renz. Lumapit ako kay Doc. Tell us, Doc, we need to know. Okay, to be honest, Mr. Loizaga. We need to find a heart donor for her heart transplant, dahil habang tumatagal lalong humihina yung tibok ng puso niya, sabi ni Doc. I still finding a heart donor, Doc, si Joaquin. Well, Mr. Delta, we need to be hurry, because of her condition, sagot ni Doc at bumaling sa amin. But now, we need to transfer to her room, para makapagpahinga siya ngayon. She's stable now pero wag niyo na muna siyang kausapin, let her rest for now, sabi ni Doc bago umalis. Agad kaming nagtungo sa nilipatan sa kanyang kwarto. Pagkapasok namin nakita agad namin siyang tulog at may oxygen mask. Lumapit si Dad sa kanya at naupo sa gilid nito. Si Renz at Joaquin naiwan sa labas, si Clint hindi ko alam kung saan pumunta yon. Cliff, ikaw muna ang bahala dito sa kapatid mo, may aasikasuhin lang ako, sabi ni Daddy. Sige Dad, ako nang bahala dito. Tumayo si Dad bago halikan sa noo si Maya. Rest baby, everything will be fine. Just promise me to us you're going to fight. I love you baby, rinig kong sabi niya. I go now, Cliff. Tumango lang ako, si Dad naman lumabas na. Hay, sana gumaling ka na, princess. Mahal ka namin kaya dapat gumaling ka na, babawi pa kami sa'yo, okay? Sabi ko na lang at naupo sa tabi niya. Clint POV. Dumating ako sa bahay ni na Tito Patrick, pumasok ako at naabutan ko sina Paulo at Patricia sa sala, kasama si Tita Asha at Tito Patrick. Ikaw yung nagpapunta kay Maya dito, para mapahiya na naman, Pat. Ikaw na naman ang nagpapunta dito para masaktan siya. Diing sabi ko, habang turo-turo si Patricia, napayakap siya bigla kay Tita Ash, dahil halata niyang galit ako, masama ko siyang tinignan. Clint, ano bang problema mo? Bakit galit ka kay Patricia? Si Paulo na napatayo na din, nakita ko si Tito Patrick na lumapit din kay Pat na humihikbi na. I didn't do, Kuya Clint, she insists to come here, sagot ni Pat habang nakayakap siya sa mommy niya. Clint, ano ba yang sinasabi mo? Bakit ano na naman ang kamalasa ang ginawa ng kapatid mo, at sa anak ko ikaw galit? Tanong ni Tito, napakuyom yung kamao ko. Tito, dahil dyan sa plano ng anak nyo, nasa panganib ang kapatid ko, sabi ko, pero masama pa din ang tingin kay Patricia. Clint, hindi naman kasalanan ni Patricia, kung bakit nasa panganib ang kapatid mo. Hindi na namin kasalanan yun kung anumang kamalasan yung nangyari sa kanya. Tito, may sakit ang kapatid ko. Aaminin kong galit ako sa kapatid ko, pero hindi ko gugustuhing magkasakit siya ng ganon, sabi ko at napaupo. Anong sakit niya, Clint? Si Paulo na nakatingin sakin. Heart failure, hindi ko alam kung anong lagay niya ngayon, dahil umalis agad ako doon, sabi ko. Tumayo ako at tumingin kay Patricia. You happy now?
Sinasamantala niyo ang galit namin sa kanya para masaktan siya, alam kong pareho tayong galit sa kanya, pero hindi ko hiniling na aabot sa ganito na magdudusa siya sa sakit niya, sabi ko at tumalikod sa kanya. Bumalik ako ng hospital nang maabutin ko si Tristan, na papasok sa entrance na nagmamadali. Tristan, tawag ko sa kanya, agad naman siyang napahinto at napalingon sakin. Clint, what happened to her? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ko alam, kababalik ko lang. Pumasok na muna tayo, yaya ko sa kanya kaya sabay kaming pumasok. Nasalubong namin si Dad sa hallway. Tito si Maya po. Tanong agad ni Tristan. She's stable for now. She need rest Tristan sabi ni Dad, bumaling naman siya sakin. Dad, we're going to talk later Clint. Mauna na muna ako, palm ni Dad, kaya pagkaalis niya agad kaming nagtungo sa room ni Maya. Naabutan namin si Cliff na nakahiga sa mahabang sofa, na mukhang nakaidlip, na napatingin agad ako sa kapatid ko na hanggang ngayon wala pa ding malay. Hey, baby I'm here, rinig kong bulong ni Tristan kay Maya, bago halikan sa noo. Oo nandito pala kayo, ikaw Clint saan ka galing? Napatingin ako kay Kuya Cliff na nagising siguro. May pinuntahan lang ako, si Renz. Tanong ko. Kumuha ng gamit ni Maya, sagot niya at napatingin kay Tristan. Paano niya nalaman na nandito si Maya? Tanong niya. You know him? How did he know? Sagot ko at naupo sa kaharap niyang sofa. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Tristan nang lumapit ito sa amin, naupo siya sa katabi ko pang isahang sofa. She's suffering a heart failure Tris, sagot ni Kuya. Anong sabi ng doktor? She need a heart transplant. Pero hindi namin alam kung saan kukuha ng donor niya. Si Kuya. Kailan pa ang sakit niyang Cliff? Si Tristan na halata sa mukha niya yung sakit at pag-aalala sa kapatid ko, I feel his love for my sister. Kagabi ko lang nalaman nang dumating siya galing sa inyo, sagot ni Kuya Cliff. But Joaquin knows her situation, pero hindi niya sinabi agad. He know this after all, si Clint. Yeah. Kaya nga busy siya sa kahahanap ng magiging donor ni Maya, si Kuya. Napalingon naman si Tristan kay Maya na tulog pa din. I can find a heart donor Cliff, please just let me handle this. I take her to state. Agad na sabi ni Tristan, kaya naman napatingin kami sa kanya. Dad didn't agree with you Tris. Let me and Dad take care of her. Marami kaming pagkukulang sa kanya. Alam kong mahal mo ang kapatid ko, pero sana hayaan mo muna kami na kami ang gumawa ng paraan, para makabawi sa kanya sa paraang ito Tris, si Kuya napasay naman si Tristan bago tumayo at lumapit kay Maya. Tristan, napatingin kami kay Maya, na nagising na pala. Hey baby I'm here, how's your feeling? Tanong ni Tristan, hirap siyang magsalita dahil nakamask oxygen siya. I'm fine, mahinang sagot niya. Nagpaalam muna kami ni Kuya Cliff, dahil mukhang may pag-uusapan pa sila. Baby bakit hindi mo sinabi ang sakit mo sakin? Tanong ko habang hinahalik-halikan ko ang noo niya, napapaluhan na din ako dahil sa pag-aalala, at takot na baka anumang oras hihina na naman ang puso niya. Dahil ayaw kong mag-alala ang mga taong nasa paligid ko, dahil pakiramdam ko masasaktan ko sila, mahinang sabi niya. Hinawakan niya yung mukha ko, at pinahid yung luha sa pisngi ko. But, what are you doing now? You hurt me Maya? Natatakot akong baka hindi na tumitibok ang puso mo, natatakot ako, sabi ko. Please Tristan wag kang umiyak. I'm still here. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako pag nakikita kang malungkot, at nasasaktan kung nakikita kang nasasaktan, may kumawalang luha sa mga mata niya, na mabilis ko namang pinahid. Mang saya don't cry baby, sabi ko at hinalikan siya sa noo. I felt guilty to Joaquin Tris, I felt like I'm a cheater. He loves me pero nagiging unfair na ako sa kanya, sabi niya. Please Maya say it, you love me right? Tanong ko habang titig na titig sa kanya. As I give myself to you Tristan. I know something has changed, I give you myself because I already fall for you Tris. I love you, mahinang sabi niya, napangiti ako dahil sa tuwa, niyakap ko siya pero yung may pag-iingat. I love you too baby, I want to kiss her pero hindi muna ngayon, dahil naka-oxygen mask siya.